Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Ngayon, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo mga ka-business, mga kapapi. At for today's video po ay gawin po natin na reaction. Itong ginawang pagbira nito sila ka-business dito sa isang kababayan natin taong grasa. At yun nga po mga ka-business, mga kapapi. Ayon dito kay ka-business ay madalas na nilang nakikita itong taong grasang ito sa tuwing sila'y dadaan dito sa lugar na ito. Pero nung mga time nga pong yun, ay hindi muna nila kinausap itong si Kuyang Taong Grasa. Dahil inobserbahan muna nito si ka-business kung ito ba ay medyo agresibo. Dahil alam naman po natin mga ka-business, mga papi, na may mga kababayan talaga tayong taong grasa na pag kinausap mo ay nagiging agresibo. Na kung hindi manghabol ay nananakit. Kaya naman tinansya muna nitong si ka-business kung itong si Kuyang Taong Grasa nga ba ay isang agresibo. Pero ito nga po, sa pagkakataong ito na muli nila nakita itong si Kuyang Taong Grasa ay hindi na nakatiis itong si ka-business. At ito nga po ay pinabalikan niya dito kay Kuya Bornok. At binaba nila at kinausap. Kaya lang nung lapitan nga nila itong si Kuya ay hindi gaano siya nagre-response dito sa mga tanong nito si ka-business. Na tila ba nahihiya siya dito kay ka-business. Kaya naman ang ginawa dito ni ka-business ay pinabilhan muna niya ng pagkain dito kay Istong at dito kay Papa Dins. At numabilan na nga po ng pagkain ito si Istong at ni Papa Dins, itong si Kuyang Taong Grasa, ay kaagad nilang ibinigay yung pagkain. At sa pagkakataong ito mga ka-business, mga papi, ay medyo nakikipag-usap na itong si Kuyang Taong Grasa dito kay ka-business. Bagamat yung mga tanong ni ka-business ay kadalas ay iling pa rin lang yung kanyang nagiging sagot. At ramdam natin na itong si Kuya nga po ay nahihiya dito kay ka-business. Kaya hindi niya sinasagot na maayos yung mga tanong nito si ka-business. At napansin din natin mga ka-business, mga kapapi, na itong si Kuyang Taong Grasa ay medyo nawawala na doon sa kanyang sariling katinoan. Kumbaga wala na sa sarili. At marahil ito'y dahil sa nararanasan niyang matinding gutom. O di kaya naman ay ito yung naging dahilan kung bakit siya na sadlak dito sa ganitong sitwasyon. Yung pagkawala nga niya sa sariling katinoan. Pero bagamat wala siya sa sariling katinoan, ay mabait itong si Kuya. Hindi nga po siya agresibo. At napansin pa nga po natin na siya may pagkamahiyain. Pero sa kabila ng pagiging mahiyain niya,
ay naging determinado naman ito si ka-business sa ginagawa niyang pagkausap dito kay kuya. Na kahit nga halos puro iling yung isinasagot nito si kuya sa mga tanong ni ka-business, ay matyaga pa rin nito si ka-business na kinakausap itong si kuya. At ang dahilan nga po niyan ay gusto nga po niyang makuha ng tuluyan ang loob nitong si kuya. At alam naman po natin na isa lang naman ang balak dito ni ka-business. Isa lang naman ang gustong mangyari dito ni ka-business. Yun ay ang matulungan itong si kuya na maialis sa ganitong sitwasyon. Katulad halimbawa ng ginawa niya dito kay Kuya Bong, na hindi niya talaga tinigilan ito si Kuya Bong. Kahit sila'y tinatakbuhan na nito si Kuya Bong, kahit sila'y pinagtataguan na nito si Kuya Bong, pilit niya itong tsinaga. Hanggang ito nga, nakita naman natin ito si Kuya Bong, na pagbago niya at naialis niya sa ganong sitwasyon o sa sitwasyon dati nito si Kuya Bong na pagiging taong grasa. At ito din yung gusto mangyari nito si ka-business dito sa panibagong taong grasang natagpuan nila para tulungan. At alam niyo po mga ka-business, mga kapapi, para sa akin, ito yung dapat talaga mga taong tinutulungan. Ito yung mga taong dapat ay nabibigyan ng atensyon ng katulad nito sila ka-business na kahit papaano may kakayanan tumulong. Yung may ahon nila yung ganitong klase ng tao na nasadlak nga po sa ganitong sitwasyon. Alam niyo po mga ka-business, mga papi, pag napagtagumpayan ito ni ka-business na may ahon itong si Kuyang Taong Grasa sa ganito niyang sitwasyon, napakalaking achievement na naman ito para dito kay ka-business. Dahil kung sakasakali na magtagumpay siya dito sa hangarin niya para dito kay Kuyang Taong Grasa, ay pangalawa na po ito. Pangalawa na ito sa taong grasa na maiahon niya sa ganitong sitwasyon. Kung tutuusin, patatlo na nga po pala ito eh. Dahil ang pangalawa po si Kuya Tony. Dahil kung hindi natagpuan itong sila ka-business itong si Kuya Tony, ay hindi naman yan makakabalik doon sa kanyang pamilya. At baka hanggang sa kasalukuyan, ay isa pa rin taong grasa itong si Kuya Tony. Pero dahil nga po dito kay ka-business, ay si Kuya Tony ay naibalik o nakabalik doon sa kanyang sariling pamilya. Bagamat hindi sila ka-business mismo ang nakapaghatid dito kay Kuya Tony doon sa kanyang sariling pamilya, pero malaki ang naging partisipasyon dito ni ka-business para itong si Kuya Tony ay hindi naging tuluyang taong grasa. Dahil makita nga po nila itong si Kuya Tony, ay binihisa nila, pinakain, at isinaayos yung buhay. Ipinagamot pa nga ito kay Dr. Vincente, at kahit papaano ay napaturukan nila itong si Kuya Tony. At dahil doon sa ginawa nilang pagpapatulok dito kay Kuya Tony, ay medyo bumalik si Kuya Tony doon sa dati niyang kaisipan. Naalala niya yung papunta doon sa kapatid niya dito sa Cavite. At yung kapatid naman niya ang nakapagpadala na doon sa kay Kuya Tony sa kanilang probinsya. Kumbaga, malaki yung partisipasyon ni ka-business doon sa naging buhay ni Kuya Tony kung bakit siya nakabalik sa kanyang pamilya. Dahil sabi ko nga, kung hindi nakita nila ka-business at hindi tinulungan itong si Kuya Tony, ay siguradong si Kuya Tony hanggang sa ngayon ay isa pa rin palaboy at taong grasa. At ito nga po sa ngayon ay ito naman. Itong si Kuyang Taong Grasa na sa part 2 ay pinangalanan nilang Kuya Bong. Dahil nalaman nga po nila sa part 2 ng video na ito na ang pangalan nito ay si Kuya Bong. Dahil nga po doon sa isang tawag ni Mrs. Ka-business, nakagad namang nag-response itong si Kuyang Taong Grasa sa pangalan Bong. At ito po mga ka-business, mga papi, ito'y panibago na naman pong aabangan nating lahat kung papaano ito iaahon ni ka-business dito sa ganitong sitwasyon. At naniniwala po tayo mga ka-business, mga papi, na magagawa ito ni ka-business. At sana nga, sa pagkakataong ito, ay mapanood din ng mga kamag-anakan nito si Kuya Bong o Kuya Bong the Seconds itong video na ito nila ka-business. At makipag-ugnayan sila dito kay ka-business para alam naman nila ka-business kung ano yung
mas mabilis na paraan para itong si Kuya Bong ay mas mabilis din nila matulungan. Pero para sa akin mga ka-business mga papi, malamang sa malamang ang gagawin dito nila ka-business, pag ito'y nakuha na nila ang loob at napasama na nila ito sa kanila, ay dalhin ito dito kay Dr. Vincent at ipagamot din ito hanggang sa tuluyan na nga po itong gumaling. Kasi yan naman po yung nakikita nating plano ni ka-business dito eh. Dahil nakita naman natin, napanood naman natin yung part 1, part 2 at part 3 na nga po nitong bidyong ito na determinado itong si ka-business na iahon itong si Kuya Bong II dito sa kinasadlakan niya po niyang sitwasyon dito sa pagiging taong grasa. Kaya lang mas maganda po talaga dito mga ka-business mga papi ay makontak nitong sila ka-business yung talagang kamag-anak nitong si Kuya Bong II. Kasi mas madali pong matutulungan ito nila ka-business kung alam nila yung background nitong si Kuya Bong II kung bakit ito nagkaganito. Kung ano ba yung totoong dahilan kung bakit siya nasadlak sa ganitong sitwasyon. Sa ganyan kasing paraan ay mas mapapabilis yung magiging pagtulong nitong sila ka-business para nga itong si Kuya Bong II ay maisaayos nila yung buhay. At dito naman tayo bilib kay ka-business. Dahil pag may mga ganitong sitwasyon, may mga ganito siya kababayan na nakikita at nasimulan niyang tulungan, ay itinutuloy-tuloy talaga niyan. At hinahangad niya na itong tutulungan niya ay maiahon niya at mabago niya yung buhay. At yan yung sabay-sabay po nating aabangan mga ka-business mga papi. Kung paano mababago ni ka-business ang buhay nitong si Kuya Bong II. Kasi nakita naman natin kahit paano na napapasunod na nito sila ka-business itong si Kuya Bong II. Kung dati ay halos hindi ito umiimik sa kanila, ay ngayon ay napasama na nila hanggang doon sa may kainan. At magandang pangitain na ito na kahit papaano ay napapasunod na nila ng ganito ito si Kuya Bong. Sa mga susunod na magiging video sigurado dito ni ka-business ay mas makukuha na nila ang loob nito si Kuya Bong II. At pag nangyari yan, hindi malayo na maisama na rin nila ito sa ka-business house. At once na ito'y nandito na sa ka-business house, madali na ito para dito kay ka-business. Madali na itong linisin at maipagamot dito kay Dr. Vincent. At sabi ko nga, ayan yung sabay-sabay nating aabangan mga ka-business mga papi. Kung paano may i-transform nitong si ka-business, itong si Kuya Bong II mula sa pagiging taong grasa patungo sa pagiging maayos na Kuya Bong II. At yun, paano po mga ka-business mga papi? Hanggang dito na lang muna ulit po at sana po nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At muli po ay maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at sa wala pong sawang nanonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po. At yun sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa muntik kong channel, ay baka pwede naman po makipindot na ng subscribe button at makilike and share na rin po ng aking mga video. At yun, bago po tayo tuloy magtapos, ay gusto ko lang pong i-shout out at pasalamatan itong sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. At shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At ganon din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa patuloy nyo din pong pagsuporta at sa wala nyo din pong sawang panonood sa aking mga nare-reaction ng video. Maraming salamat po ma'am. At ganon din po dito kay Ma'am Erlinda Official Vlog. Shoutout po sa inyo at maraming salamat din po ma'am sa inyong suporta. At yung patuloy din po natin suportahan yan, Erlinda Official Vlog. Pasupport po mga ka-business mga papi. At ganon din po itong si Jewel Channel. Shoutout po sa inyo at suportahan din po natin yan, Jewel Channel. At ayun, maraming salamat din po Sir Jewel sa patuloy nyo din pong pagsuporta. At ganon din po dito kay Nana Channel TV.
Shoutout po sa inyo at yon Ma'am Nana. Maraming salamat din po sa inyong suporta. At suportahan din po natin ito, Nana Channel TV. At ganun din po dito kay Miss Lucky Me. Shoutout po sa inyo Miss Lucky Me at maraming salamat din po sa inyong suporta. At syempre ganun din po itong mga magigiting na kagwang ni Ka-Business. Hindi ko na lang po ito isa-isahin dahil madami po medyo nalilito din po akong isa-isahin ito. Shoutout po sa lahat ng kagwang ni Ka-Business. At sana po ay suportahan po natin yan. Patuloy po natin suportahan yan. Katulad po ng pagsuporta natin kay Ka-Business. Shoutout po sa lahat ng kagwang ni Ka-Business. At syempre ganun din po dito sa aking mga kasama reaktor na sila Taong Gala, Kalingap Turak, Katangay PLC, Mamplers Channel, MK Inday Okray TV, Annalisa Reality Vlog, Almenda Mix Vlog, at Joyce 27 TV. Shoutout po sa inyo. At muli po, ay maraming salamat po. And God bless po sa inyo lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bedridden na, ayan, kahit papano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa Ka-Business Official. Suportahan po natin para kahit papano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.